Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagkasalamat mga higala, kumusta may hapon kaninyo o mulagi, init na sab. O, tangdagan-dagan ako paingo ko risulod ba? Kaya ba ka na ang atong skin complexion? Maing hapon subli para sa ato mga sukintig papidaw. Kumusta ka mo atong gipangnaot nga dili gyapon mo magakumpiyansa nining mga panahon na gumikan sa kainit sa atong palibot. Sa tanan na itong mga suki nga dili makabuwag yun sa ato nga pagpadagad sa ato nga programa. Salamat yung kayo. Ilabi na sa itong mga lunod patay nga nagsunod din sa atong tulumanon. Ang atong tulumanon nga Nuda Biritas program inyo kining mabati katulos o sa kasimana lamang. Kada Lunes, Miyerkules o Biyernes sa matag alas 3 ngadto sa alas 4 antak na sa kahaponon dinhi sa Radyo Ultra. Format sa ato aga programa nga Nuda Biritas mao pagpaminaw, pagbasa sa inyong mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi sa cellphone ang inyong mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal o gapaningkamutan kana kutob sa maabot. Ako sublon ha, kutob lang sa maabot sa Nuda Biritas paningkamutan nga mapasabot, ma-explain kana mga butanga sa form nga informational o educational nga matang sa programa. Iyawat na lang katong tuwa sa mga daplin-daplin kading doon na sila makatunan nga mga pipila ka mga butang dugtong sa giduso nga mga pautana. And therefore, gihangyo na ko ang uban natong mga tigpaminaw nga kung galing doon na kami gihambin nga mga pangutana, ayaw mong duha-duha, ipadala ka na pinagi sa musunod nga contact number. Mahimo pod sa Facebook. Ang contact number na to, isa lang, 0917-704-3210. Akong balikon ha, 0917-704-3210. Nakuha na ninyo, mas mayo niya sa Facebook, pwede, no? Kay daghan sa ato mga sukitig paminaw naka-internet sila, so makita ko nila dinhi sa ato nga pagpadagad sa programa. Entonces, pwede sad kamo makapadangat sa inyong mga pangutana. Okay? Kay baw ko nga kadto nakadungog kaganina sa programa nato nga pulso nakadaog sa atong gihatag nga suwerte sa number kaganina. Kung tigatag na to nga 215, ang nigawas to 51. Kung nakarambol mo, sigurado yun. Ha? So, alisto mo, ilabi na sa ato mga igsoong mga bulanon nga diyo manugon sa ato nga number na gitagaan ta mo, at least happy mo, no? Di na ko mga yung kasahos. O kay tuwa mo sa layo. Di na ko magaon sa padiha. Ayaw na og ipagrab-grab na. Ha? O sige, basta happy mo. Oo. At least nag-enjoy sila samtang nagsunod kaganin na sa atong programa ang atong pulso. So kini pulsog Nuda Biritas, bali-balihon nimo, paminaw nimo lahi ang format sa programa
pero maura nga dagway ang gawid sa mga programa si Ultra Frank. Ha? Sige, may hapon ni Ma'am Faye Mundia, ingon pa niya, mainitong hapon Sir Frank, daan palagi ko, listening over the radio while ga kuri-kuri sa buluhaton sa Panimalay, natural. Inaron mga alas 3, unya init kayong panahon, sos, lami kini ikatulog ba, labi na kung landong ang atong palibot puno sa mga kakahuyan, unya mabugnaw mo siguro na kadugayan, abot og pero kung panalitan dahon lang nga mura og dahon sa ipil-ipil, di na makasustainer sa kalandong, no? Init siguro gyapon. Anyway, may hapon sa ato mga mag-uuma nining mga panahon na gamay lang nga pagpaabot, mohonyo naman punta-puhon, basin o makabawi ta, mabasa ang yuta, makapamugas ta, no? Kay karong buwan na pakyas ta sa atong gitagna-tagna, kay apil-apil man sa tagtagna, nawa mosalir atong tagna nga Mayo 15 mag-uwan, hanto karo wa gyud. Wa gyud. Una pa na atong hatagan og pagtagad dirita sa Facebook sa atong mga suki gikan ni Junjun Makas. Noda Berita Sir Frank pangutana, kung naay sumon gikan sa korte para sa kuha, dayon wa ko'y makuha na abogado para sa ako ang side. Mapildi kaha ko sa kaso, ani maski wa kay basihan ang akusasyon nila sa akuah. Dili na to na siya i-presume kay ang pag-litigate sa kaso diya sa korte John, magagad sa ebidensya. Sa laktod ka pag-asulting, kung doon ay ka-file mo kaso, niya wa ni kay abogado, unya kulang sila sa ebidensya, di ka makaingon nga murag malupigan ka si mong katungod. Kaya ang tanan magdaog man sa ebidensya. Dili tungod kay ako gwapo niya siya pangit, ang pangit kanunay pildi, ilabi na kung doon ay kaso nga i-file, no? Dili, it doesn't follow. Magdaog ta sa ebidensya. In kaso or panaglitan na akan ay kasong itubang nimo dito sa korte. Sa korte, kung pagtanaw sa abogado, pagtanaw sa huwis, nga wala kay abogado, dili mapadayon pod ang kaso. Desisyon na dayon na sa korte nga mag-ingon nga ato sang undangon kining proceedings kining kaso ug tagaan natog usa ka semana si Junjun Makas nga makapangita siya siyang abogado nga mo imulaban kaniya. Unya gani naamantay gitawag nato diha nga kining mga assigned lawyers sa PAW. Kay ba ka pila ka mga branches karon sa RTC nga naa diha sa Hall of Justice. Butang talang mga 80 ka mga branches naa diha. Ang matag branch John na igi-assign nga PAW lawyer. Naa diha, no? Either nga naa siya gi-retain nga kliyente diha, basta kay naa gyud siya diha ma-assign. Dili siya pwede makadto sa lain nga branch sa RTC o sa MTC baka. Okay? Kana siya nga gi-assign, platang karon branch 20, panalitan lang, no? Kung ang lawyer sa PAW gi-assign sa branch 20, pag open na sa pag-ingon nga court in session, naa na na sila maglingkod. Either na siya schedule sa hearing or wala. Maghuwat na sila nga itudlo sa korte panahon nga dunay usa ka kliyente diha nga gisumbong na diha sa korte nga walay mulaban diha kaniya. So maingon dayon na judge, I hereby appoint Attorney so and so to act as a counsel of the accused. Meantime, we will reset the hearing 1 week from now while we give the accused enough time to prepare his case and considering the fact that he has
inyo lawyer to confer with. So, ang kaso, mariset sa sunod semana, pag-abot sa sunod semana, kuyog na dayon siya na itong gitudlo sa judge. Iyan na dayon tong counsel, iyan na dayon tong abogado. Kuhanin mo, John. Okay, nala sige si Junjun iyang problema mauni. Kung na ay sumon gikan sa korte para sa kuha, dayon wa ko'y makuha nga abogado para sa akong side. Mapildi ka ko sa kaso ani maski wa kay basihan ang akusasyon nila sa kuha. So mao na to ang akong pagpasabot nimo kanimo. Sakto ba pagkasulti? Pagpasabot nimo kanimo. Dili mao no. Oh. So John mao na to John ha. Timanis ado, grabe sa ikaw sige akong gakakitaan ka, di ka ra bagyod mo ligo og balde. Ligo ka na sa nang naa swimming pool, naa sa kanang kining sa unsa na sa kanay bitaw mga spring. Suso ka mag-ayo do. Oo, init pa kayong panahon karon. Sige, salamat gyud kayo. Kanimo John, thank you so much ha. Okay, September Virgo. Oy, may hapon pod sa kag Ma'am Elizabeth Basilgo og sa tanan niya mga kuyog diha mismo sa iyang panimalay. May hapon kaninyo dihan dapita sa Lumbia. Di ko maguni may mong balimtan sama pod ni Ma'am Faye Mundia, no? Nga diehard bisag wa pa nako ni makita personal. Pero kini siya kaila kang Ricky Langga kay tagapualas magkaliwat pod ni si Ricky. Kini siya si Mang Faye Mundia retire na siya, nag-retire na siya sa iyang pagpanerbisyo kanito sa gobyerno o nag-aboard man siguro ni si Mang Faye. So sa tanan may hapon og labi na sa nahimong suki dinhi nga nagpakahilom lang sa atong pagpadagan sa programa. Si Ma'am Elizabeth Basilgo kaniadto ra ni atong naila labi-labi po ni ka diehard part ang radyo. Mo reklamo na gani nga siging tagaw-taw ang radyo. Bisan og nabiyaan na kay dunay gilakaw si Ma'am Elizabeth. Ang radyo siging tagaw. Grabe sa kaya, no? Oo. Kalas og battery, pero wa naman ang battery karon. Unya og magpalit kag battery karon part pag sunod adlaw wa na di na mo tingog ang radyo. Ang tingog sa radyo maingon na lang niyo. Okay. Gikan ni September Virgo, Noda Veritas, another week and another round of questions and answers sa imong programa, Idol Sir Frank. Question. Kinsay pwede makuha og lawyer sa PAW? Ang nagdemanda ba or ang akusado? Whichever, no? Pwede ka sa nagdemand, pwede sa ka dito sa respondent. Basta lang qualified ka. O kadili man tanan madawat. I-evaluate ka. Angayan ka ba? Sa Manila, ang ilang standard, kung nag-receive ka og sweldo, may income ka matag bulan, below 14,000, pwede kang madawat ditong Dapitas, Manila. Dili lang kaayo ko makaklaro o pila ang ceiling silbi para ma-qualify ka nga angay kang tabangan sa PAW lawyer sa mga probinsya or sa mga regional offices sa mapanalitan din sa atong syudad. Pero ako nagtuo sanglit 14 dito basig gamay-gamay pa dinhi ko imo lang nang i-probe nga mao na kay pangtanon ka man. O magagad dili ka ingon nga abi ni mo sir ako sweldo ko nagyad 5 mil ko sir kay gwardiya man ko sir baka na mo kini man kana. Ay paghuwat nga interviewon ka sila mismo makatimpla kung ikaw aduna bay kapas kung ikaw wala bay kapas to hire a lawyer. Hibaw ni sila. Hiba, mudagan na bag senador tan-on ako si Presida Acosta.
Oh, dagan og senador bay. No, nya day ni bawaan ako si Manny Pacquiao, mudagan po kuno og senador. Si Presida Acosta noon, best qualified man ni siya. Si Manny Pacquiao de Frank, okay lang gyapon, okay. Oo. Ako gipaabot na, ako gipaabot pod nga mga paborito nako kanadto, hantog karon paborito nako. Kanadto og karon, ha? Inkagan insin. Uy, wa makatrabaho si Ma'am Lilalin Aguila Vallejo sa iyang Nestle Art Craft Centrum. Di ba? Unsa ba imuha karong gi kuri-kuri Ma'am Lin? Last time nimbawaan ako mga kuan niya, mga mugs. Alright. Good afternoon, Sir Frank. Hantod karon naagihapon sa pagpaminaw sa radyo sa DXRU from morning until late afternoon kang Ma'am Girly. Samtang niya gatahi sa makina sa mga wedding pouches. Okay. Tanawa, kugigi kay ni siya, mabuhi yun ni siya. Ayang habi, igo lang mahinambid. Igo lang maghinambid. Okay. While si habi, while si habi sa editing, atubang permi sa laptop. Okay. Usahay, gaduka kay hingatugon. Ha. Regards daw si Habi Frank. Okay, no prob. Mura o kasarami gakita. Kay the last time nag-ani siya, gadala siya nining kining mug, coffee nga niya. Kini akong gibit-bit. Gibilin naman niya kay wa may magkita. May magkita, ibilin niya. Thank you. Siya ingon siya nga usahay gaduka kay hingatugon. Dayong ingon siya regards daw si Habi Frank. Sige daw siya kalimot nga magpahulagway nimo as souvenir. Okay lang oy. Anytime. Bukas man taon ng atong kagwapo para sa gusto magkuhag picture. Di man pwede mabalibaran. Oo. Sige. Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Seymour. Morning pautana. Ato ni padayunon na to ni ni Laila Lin Aguila Vallejo in Kagan Insin. Good afternoon. Sunon katagaan na to og bili. Pautana, Noda Berita, Sir Frank, aduna ko'y pangutana. Okay. Tinuod ba, sir, nga pwede ranimo sa wayon ang politiko kung bahin kini sa ilahang pagserbisyo? Apan kung imo silang sawayon sa ilang personal life, kay pwede ka madimanda og libel? Ngano lagi ning ubang public officials nga mo file man sila kasong libel sa ilang kaatbang, maski gibatikos lang sila sa hiwi nila nga pagpangatungdanan. Last week, nag-discuss ko sa balaod sa libel. No? Anybody can file a libel. Kalipay niya, mag-enjoy siya, pag-file og libel, pwede. Pero pag abot dito sa Fiskalya, aninawo na og maayo, o kadyango na og maayo, kung naabat tinuod rason ngano mag-file siya og libel. Kang ang libel, dili ordinaryo kini siya nga kaso part. Ang bantayan nimo sa libel, ang publication og identity sa usa ka tawo. Kana pinaka-basic yun na. Kay bisan og unsaon nimo katake sa usa ka public official, unya gaatake ka, gayawya ka, atubangan lang sa imong amigo nga gadula mo og dama, walay libel kay kamura magduha. Kinahanglan na ay publicity or publication, meaning itagaw-taw nimo. Kinahanglan imong ipaila sa katawan o kinsa kini imong gitagaw-taw. So, pag-establish na sa prosecutor
nga ang mga elemento sa libel present, posible nga pailan ka og sumbo nga libel. Kanang imong ingon nga mura og sa to kay politiko kung bahin kini sa ilang pagpanerbisyo apan kung imo silang sawayon sa ilahang personal life kay pwede ka madibanda og libel. Pwede ka kung personal. Pero kung public life ang imuha nga pagtagaw-taw batok sa usa ka public official, dili ka angay nga mahadlok og mabalaka. Nganuman, kay ang usa ka public official adunay tulubagon og manubag siya sa mga lunsodon o katilibanong isyu nga gihaplas batok kaniya. Kay public official man siya. Kung public official, ingon pa sa uban, og mauna ang atong pagtuo hangtod karon nga kung public official ka, dili ka pribado nga butang. Kay gipili ka naman sa katawhan, gitudlo ka sa gobyerno para mag-alagad sa katawhan. In other words, public property ka na. Kung public property ka na, natural. Ang mga katawhan, kay ikaw, gipanag-iyan na sa publiko, mutagaw to, yun. Maningil sa imong mga binuhatan. So, nanang bahina, walay libel. Kay klaro ka na sa Supreme Court. Nga, basta nga niingon na mga public official, kinanglan nga dili gayod. Masuko, dili mag-react. Kay public official man ta. Pero kung dili ta makaantos, di ta makasugakod sa mga tagaw-taw, pagpamalika sa katawhan, bato ka nato, isip o sa ka-public official, nag-advise ang Supreme Court, mag-resign. Mura na ang tambal. Mura na ang tambal. So going back sa imo, og last week, nagiskot may tungod sa libel, I think igo-igo na to, nasabta na siguro to sa ato mga kaigsunan, for as long as nga ang imong pagpanulti nakapasakit sa kadungganan sa iyahang pagkatao, ilabi na kung private person din manubag ka. Manubag ka niya na. O mabitaw na nga doon na tayo balaod may tugon na para nga doon na sila'y kapahungawan. O doon na sila'y course of action, mga sila relief sa ilang nasugamak nga mga kasakit ug balatian. Okay, nganong ipasipadan, nganong gatakihon nimo unya na personal ka. Kana kasagaran ang gabuhat na nakaibaw ka. Ang sagad nga gabuhat na kanang magpataka og istorya, kanang wa maka-eskwela. Kay kung naka-eskwela pa na sila part, naamay pahimangno, naamay warning. So katong magpataka o tagaw-taw, ngaingon pa nila, believe sila silang kagalingon, kaingon pa nila, no holds bar kining ako partner, kuyaw ka eko, kana nagapakita lamang sa iyang pagka-ignorante. Wala siya malekture sa iyang maestro kaniadto ug unsa kana siya. Walay mga hanaw o walay mga hinanawan. So paminaw niya tanang mga butang gusto niya ikalipay niya pagsulti on the air, pagpasipala sa kadungganan sa katao, pagpanamastamas sa kadungganan sa katao, iyang pagtuo sakto siya. That is totally untrue and wrong premise. Angay nato nang hinuktukan umayo ha. O sige. Nola Veritas, question Sir Frank, pananglit nakautang kadto sa maniha. Akato kanina suroy-suroy no? Okay. Direta kang Rodney Rock'n'Rolla. Nola Veritas, question Sir Frank, pananglit makautang ko sa lending company apan sa wa damha
na bankrupt ang maong lending company. Is it mean nga di naka singlon sa imuhang hulam sa ila? Singlon kagyapon. Okay, naman sila record sa mga utangan. Tanawa nga ni mga negosyanteng insik diya sa mga lungsod-lungsod. Ay, mga gisi lang nga newspaper na itong marka sa imuhang katong nangutang niya ang amount. Awa na, kana paning lang kagyod. Paning lang kagyod. Kini, lending company, unya na purdoy. Ang pautan na, pwede ba nga dili na siya paninglan ka na purdoy? Paninglan ka gyapon. Nga naman, nag-exist gyapon ang gitawag na to og debtor and creditor relationship. Naagyapon na siya. Wa na siya maputol. Unya, dili po na maisip nga usa ka ground nga dili ka na paninglan. Oo, paninglan ka gyapon. Labi na kay kompleto og mga papers. Oy, si Junjun Macas, bitanaw na to, asa ba ni Kapuyo? Katultul ni si Kuan, katong atong messenger, patuan na to. Ipakaliktan na to ang iyahang utang. Matultulan, gyapon si Junior. Si Junjun. Si Rodney ba? Nagyapon na. Dili pwede. Nag-exist pagyapon ang ato ang relationship isip nakautang og imong nautangan. Ngano man naay mga lending company naay strategy karon sa mga lending company nga kaniadto na sila opisina ya sa Carmen de Pitas de Visoria karon makurat ka na lang ay murag nanira pero actually nagbalhin nagpuyo naa na sa mga residential area. Wala na nay marka o kay na naman sila mga kontak mga suki. So matultulan gyapon sila. Naam sila mga kolektor na suki-suki naman. Galikay sila pagpadayon sa ilang mga negosyo diha sa Divisoria, Darindapita, sa Carmen, asa pang dapita din sa ato sa Dakbayan. Gumikan sa beruno nilang buhis. So karon mura na og nanira. Unya pag-inspeksyon sa Business Tax Division de Dapita sa City Hall, so sirado man. Nakinsa pa may inspeksyon nun diha. Tuwa na dito magpuyo sa residential area, tuwa dito ilang mga lamisa, tuwa dito ilang manager, unya na ang mga kolektor, mag-report mahapon, mag-remit sa ilang mga collection. Muna ilang gimmick sa pagkakaroon. Siya nga nung kay Bao man Sir Frank, ay sus, marites ko ta. Mao ka na siya. Okay? Doon na naka-istorya na ko part. Gatsutor siya sa bata nga mangod pa sa murag kinder ba nga kinder age, kindergarten. Indian, yung mama Pilipina. Namuyo ko noon ni sa Asabato, Malaysia, Singapore. Ni amay ang mama, ni apod siya pa eskwela. Ay bright kino kayo, bright. Kay siya tutor bright kayo, siya sa bright kay ning tawa na. Oo, duha ka bok. Manghudog magwang bright. Nako siyang labaw ko nung bright sa kanang sana sa algebra, mathematics. Nako Indian ka good. Indian pa na nga kusog man na magkwenta. Nga samtang magsakay sa motor paingon dito sa mga interior nga bahin sa Dakbayan sa Cagaydoro na sila una nga kini si Petra yang bayronon karon si Manhona mao ni kini si Pedro yang bayronon sa sunod semana mao ni memorize na. So mao na ang epekto say advantage kay po ni maglinding-linding kay may tama sa mathematics. Singo na nang hitabo ha. Sige. Sir Frank, si Junjun Macas, daghang FB account. Hala ka! Tanawa, John. Ang gasulti si Inkagan Insin. Sir Frank, si Sir Junjun Macas, daghang FB account kay sige og friend na request. Ay, grabe. Okay sa ba? Usahay
malibog po ko kay mawala man siya sa sa friend na list basin sige pod mag-unfriend. Ako unta siyang pangutanon unsay insakto nga account niya kay murag nakaunom na nga bisis nag-friend request siya. Ikaw galing Junjun ha. Guntingan tagid na imong buhok. Mao di ay ha. Sige. Okay, sa 0917-704-3210 akong huwatan ang inyong mga pautana. Ha? Sige. Unya sa Facebook, dawatong ko gyapon ang inyong mga pautana. Ipadala na inyong mga pautana. Kay mintaras tanto na apatay oras. Taas pa kitong oras din eh. Okay, kadyot lang ha. Nibalik si Junjun Makas sa kining layo, siya Nuda Veritas. Balik kog follow-up question, Sir Frank. Apan sa dili pa, gusto lang kong magpasalamat sa akong followers. Wow, may followers ka, ha? Okay. Mura ka nag-anay, unya ang imong mga followers ang mga baktin. Oo. Gusto ko lang magpasalamat sa akong followers kay nagpa-picture sila sa ako samtang naligo sa Pagalungan swimming pool. Wow! Grabe kagaya ni John, makita nga ni ta John sunod. Magdala-dala gyud ko diri kutsilyo. Mukis-kis gyud ko sa imong kuko. Okay, murag nahis ka ng imuhang kinabuhi sa pagkakaroon. Kadyot lang ha. Na ba to? Sa akong followers kay nagpa-picture sila sa ako samtang naligo sa Pagalungan swimming pool. Wow, oo. Dili lalim ang pag-vlogger, Sir Frank. Imo tanan pang gasolina, kaon og mao na, oo. Sakto man nagisulti. Dili lalim gasolina pagpaingon sa site. Di ba? Unya mo kaon ka pa. Naibaligya siguro diya sa kilid-kilid. Pero dabig na ay magsunod-sunod ni mo John. Nga kuan kanang pasihag-sihag diya. Unya wa pagyud pag gikan naligo. Unya nagtapis lag tualya. Unya nagpili-pili ka sa sudan. Maingon dayon tong nagtapis og tualya nga, manidto ka, sir? Manidto ko. Tsaka lami ba sa imong sudan gipalit, sir? Uy, makagasto ka yun na Jun. Alangan lang imo ng palabyon ang panahon. Di ba? Unya, og dili nimo palitan sa pagkaon, unsa kay kasulti niya. Muna mapugos siya og ikaw paggasto. Busa every time nga mag-vlog ka, siguro nimo nga naa kay balon. Kay pagsulod pa nimo sa swimming pool na entrance, di ba? Butang talang 100. Dabi wa kay 100. So dala ka gi kwarta. Kay matingala man tong mga babae nga naligo na sila sa swimming pool, unya ikaw lang nga patikig-tikig sa imong liog. Murag piniriso ka nga di gid ka kalihok. Maingon naman dahil itong mga chicks nga nanglangoy na dito sa swimming pool nga. Kanang lakiha, ganina rin yun na kakaligoon man na, pero wa siguro kabayad sa entrance. Di ba? So, unsa may mo ikasulti, John? Di ba? Gusto lang ko magpasalamat sa akong followers kay nagpa-picture sila sa ako samtang naligo sa Pagalungan swimming pool. Dili nalim ang pag-vlogger, Sir Frank. Imo tanan pang gasolina, kaon og entrance, busa aghat nako sa kagamhanan. Ngaunta pasidunggan mi nga mga vloggers. Ako uyon kay kunini. 105%. Ako saludog ko ninyo kana inyo mga kakuging nga mag-vlog. Mabitaw nga dito sa Pulso program doon ako'y komentary nining gibuhat. Sige lang, kaya ito rin balikan John. Ha? Kaon og entrance, busa aghat nako sa kagamanan, ngunta pasidunggan ming mga vloggers. Proceed ko sa pangutana. Ground for annulment na ba ang usang kahasban
nga adik o way permanenteng trabaho. Pwede. Pwede na ni. Maigo na siya sa kining dili lang ni sa annulment, no? O dili lang ni sa annulment, pero ako sigurado ko nga mahimo ning usa ka ground kining usa ka adik. O kanang so much alcoholism usa sab ni na kining sa drug addiction, no? Drug addiction usa sab ni siya. O pwede niya siya, pwede. Kuan pero ulitaw pa man ka akong tan-aw. So ayaw sa kiskot na ng mga kuan sa mani ground for annulment na ba ang usa ka husband nga adik o way permanenteng trabaho kini mo'y problema. Diha god pwede kining walay permanenteng trabaho, pwede man ni filean po natog sumbong nga maputol ang kaminyoon dili lang sa annulment kundi diri sa psychological incapacity sa either sa husband or sa wife, no? Kay kana god mura ba og kung panalitan wa kay trabaho, no? Wa ka gyud trabaho gyud lugar. So ikaw kung minyo ka, you have your wife, you have your own family, palit ka gatas, pagkaon sa pamilya, di ba obligasyon na nimo? O niya, dili nimo na makomply, kawa kami trabaho. So pwede ka nga, filean ka ubos atong sa Family Code of the Philippines, Article 36, Psychological Incapacity. Nga, aware ka good from the start nga, magminyo ka na kay uyab. Manikamot ka. So, kung di ka manikamot, wa kay trabaho, pag uli sa imong asawa, to hayang-hayang ka lang or di ka makita diha sa panimalay to'y galakaw-lakaw lang ka, bagdoy-bagdoy ka nga way direksyon sa imong kaugalingon sa imong paglakaw-lakaw, abin ako ga-apply ka sa nangita ka og trabaho, so angay sa kang filean og sumbong. Dinhe pwede ka. Mas dili pa kay ko kontento kung ang drug addiction ibutan ta diri sa grounds for annulment. May go ka diri sa psychological incapacity, Article 36 sa ato sa Family Code of the Philippines. Pero wa pa maninimo kay kuan ka man kining ulitao ka pa man. Sin kagan insin siya ha. Sir Frank, may muot mag-unim. Muot ka sa akong gi-describe ni Junjun. Dili na lim naghimo ni Junjun. Gasto John ba? Gasto. Munang uban karon. Ako nimo John, ko ako pa nimo gusto kang mag-vlog. Pabukid suroy mo sa mga developing mga tourist attraction. Ilabi na din sa ato sa kabukiran nga bahin din sa ato sa syudad. Magbalon mo og pagkaundaan, ibutang sa unas sa saging. No, dili unas kundi kining dahon sa saging imo nang kining sa amo nalimtan ako specific term. Halubon nimong dahon sa saging. Unya dayon paghuman butangan nimo na og pagkaon. Butangi dayon og sudan itapad. Ako istal kanadto, ilabi na mga eskwela ko. Dahon sa saging butangan og mais nya palubngan na nako og usa ka buk tinabal. Muna nang sudan ako. Mo pa nang imong buhaton Jun. Pag abot nimo mag-vlog mo, mo nang imuhang ipakita sa imong mga kauban magkaon. Sigurado ko nga maglaway sila na nang imong style. Ngano man dahog saging, humot ang imuhang giputos nga mga pagkaon. Kanang ani buhata Jun. Oo. Nya rice man ang uso din So
lungag kag tunga sa kilo, tanaw na to, di ba, mabusdik ng imuhang dahon sa saging diha. Siya, ro ba sa mga kadaghan na ng tunga sa kilo? O, di ba? O, blag-blag mo, di mo magutman. O, ang imuhang siguro lang kwarta para entrance. Nya, lamo-lamo, palit ng kaog tubig nga kanang mineral water. Di ba? Abri-abri kunuhay ka. Pero katong gamay nga tag 12 pesos lang ay itong mahal. Kay lain na diha sa mga kuha na sa spring kay mukalit man tubo ang presyo sa tubig. So yun na tanawa ka ni maibog na imong mga kauban. Gumikan sa kahumot sa imuhang pagkaon nga gidala kay giputos man kana og saging. Di ba John? Ngayon na naghuna-huna na ng annulment, may alamang na og menu ta. Sige John, salamat kay I hope nga nakuha nimo ang akong bot ipasabot po dinhi sa ato ga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Okay? Sige. Salamat kay John ha sa imong pangutana. Kinsa pay buot magapangutana. Naapatay na biling oras dinhi sa ato karon nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Okay. Direta sa weekend. Mintras tanto nga maghuwata sa dugang mga pangutana. Sir Frank, maayong hapon. Maayong hapon kanimo diha. Mangutana lang ko kay galibog manggod ko kapila ba di ay kita ipatawag sa barangay aron nga ang barangay makaisyo sa certificate to file action. Please explain. Okay. Sige, salamat kayo. Dili magpareha, no? Dili magpareha. Pero ang standard nga gi-observe sagad sa atong mga barangay official, sa atong barangay kapitan, diya mismo sa Lupon, chaired by the barangay kapitan. Maximum of 3. Primero na nga paghearing, magpabungol-bungol magyud. Nay uban nga magatambong nya dayon kunuhay siya representante, di siya makasulti tanan, so ma-extend ang maong meeting, ipuspon. Ang sagad nga ako ang magakadunggan sa mga barangay kapitan nga maka-issue sila certificate to file action, human mahiring nila 3 times. Siguro allowance 4 kay basig magayo pagpabor ang nagireklamuhan ba kaha or ang complainant ang nagreklamo selbe. Paguman na ang barangay kapitan upon recommendation of the Lupon mag-issue og certificate to file action. Kanang certificate to file action importante kay kana siya nga butang, no? Importante kay kana siya nga butang nga angay nato nga dumdumo nato kanunay. Kay kun ikaw mulahos dito sa korte, mag-file ka og sumbong batok sa imong silingan o kinsa pa diha. Gapangitaon manggod na siya sa korte. Jurisdictional ang issue na part. In other words nga, sanglit kamo na ay conflict diha, sulod mismo sa mao nga barangay. Sulbaron sa pag-una, kay kung atong dawaton ka na diretso sa korte, mapuno niya ang korte og pulos away sa barangay. And therefore, ang korte walay panahon may tungod ni ana. Away manas barangay, so ato nang ibalik dito sa barangay, tugutan na to ang barangay nga mo'y magsulbad sa mao nga problema. Mao ka na'y rason o mao ka na'y hinungdan mao nga ang barangay naagi kagahom sa pagpaminaw. Kay kon panalitan maglahos-lahos ang imong kaso dito sa barangay o sa korte, i-dismiss ang maong kaso. I-dismiss. Ug siguro lang po ninyo nga ang kaso dili ma-prescribe. Sumuagi ginas barangay bay.
tanaw na ang certification na. Paklayon man na, tanawon man na. So kung wala na ilab agi sa ato nga barangay, di may tabo nga mo prosper ang atong kaso. Ipabalik ka na dito sa barangay. Nangutana ka man kapila, na uban diha nga sobra pas katulo. Pero na po'y uban nga magsabot sila with the approval sa lupon or sa barangay nga ilan ning dadon diretso dito. Pero naagi certification to show nga niagi ni sa barangay. Kaya kung wala, dismiss ang mga kaso. Ang tinuod, no? Salamatan na itong barangay conciliation. Nya kay bawo mo, kinsa ni nga balaod. Iyan ni Papa ni BBM. Nya kamo mga taki, kamo mo kana mo kini, mo kana. Wag inyo no na, nga kadagan sa mga balaod hantod karon atong isunod. Buhat ni Ferdinand Marcos Sr. Dagan ang wa may baon ini. Dagan. Kana sa barangay, kanang 1379. Dagan makay mga balaod part, iya kang amahan ni BBM. Sahay di lang ta magpakabanain na. Ya, pag-ingon nga madunggan na to, diktador. Yango-yango din ta, bitaw, diktador. Pero that is the bad side. Let us try to look at the good side at the same time. Di ba? So, I think I answered the question. Ilabi na sa atong mga tigpaminaw. Next question atong hatagan o pagtagad. Sir Frank, dunay akong property. Oy, hayay ka na imong property, no? Hayay akong gimarkahan ako din nga murag wa matiwas na ko ni pag discuss. Ambot, tanaw to, balikan ta lang ni o unsa manggaling, no? Dirita sa lain nga pangutana. Sir Frank, doon na ako'y pang property nga giiskwatan og laing pamilya. Take note ha, property giiskwatan og laing pamilya. Nakalarga ko sa abroad. Pagbalik nako, maulang gihapon naa sila nga ako naman silang giingnan sa wala pa ko makalarga. Tulo na katuig ang nakalabay unsay akong buhaton niini. Ayahay kay sila, no? Oo. O kining gipahimangnuan na sila nga kining siyempre dili mo pahimangnuan kagawad nga ayo na magpuyo din ni kay dili man inyo. Mo ni sahay, no? Butang nga gusto nako nga i-emphasize din ni part. Nga usahay ma-foul kita. Ilabi na pag-file na to og kaso kini pagpapahawa sa mga informal settlers nga nagpuyo sa sakaluna sa yuta. Naamagoy balaod ni ini. Ang balaod ni nga ilabi na kay tan-an ako mura og forcible entry kini. Ang forcible entry will have to be filed within a period of 1 year. From the time you discover nga dunay nagtagsok og balay diha mismo sa luna sa yuta nga imo. Again, balantayunon kini nga kaso part, kay kung panalitan mo kapas og 1 year, unsay may tabo, dili na nimo ma-filean og unlawful detainer. Kay ang balaod nag-ingon man nga you have to file within 1 year. Naunsa pay laing mga remedy ini? Kung simbako makapas, doon na bay laing remedy, na may laing remedy. Pero kaniya isgutan ta ang unlawful detainer. I think ako nakahisgot ako nini one time, pero sagad ang kaso gapangitubo hantod nini mga panahon na. Sobrang nga kumpiyansa na to. Naatay property sa lugar nga
dili na to masusi every now and then gumikan kay distansya. Kumpiyansa ta, wa na to kurala. Kinahanglan lagi gyud kuralo na to. Unya pag dalikit nimo sa mong luna sa yuta, nakurat ka kay naa nay gapuyo. Unya isog pagyud kayo. Sa ito yun nyo. Kinsa man mo? Ay, ang informal settler may isog. Oo. Kinsa mo? Ha? Upay labi-labi ka tigas o tingog. Wa siya may bawag nga ang niduaw diya sa iya, may tagas yuta. So, upon discovery nga na-informal settler nga nagpuyo sa imong luna sa yuta part, imo gyud na siyang filean og kaso. Papawaon nimo kay di man iya. Nangahas man siya pagsulod dihang dapita nga wa nga ni may baw mabitaw na gitawag nga forcible entry. There is force, there is intimidation, threats employed by the person who established or was able to construct a residence in a certain property which does not belong to him. Kaya ikay siya. So, kinanglan mao nang imong sundon. Kaya kung dili nimo na masundod, i-dismiss naman po na sa korte. Mo nang pait. Now, unsaon na to nga mapaabog ni sila? So, na ay notice of demand or demand to vacate. Ang demand to vacate, address nga to mismo sa nagtukod og balay sa luna sa yuta nga dili iya, it should be filed within 1 year. So, dool kag abogado. Tuni, kini nga akon filean mo kana mo kini. Si attorney dili diretso maka-file og kaso dito sa korte. Kung dili mo agi sa diha mismo sa mga procedural steps nga atong himuon. Kini on the premise nga nakaagi na ta sa barangay. Barangay ni Saab, no? So ang attorney magapreparar siya og demand letter to vacate. Na i-demand dito nga within 15 days kinahanglan na mobiya ka na mag-vacate ka na sa mao nga lugar. Pag-abot sa 15 days wala mahimo o wala buhata, so magamit na dayon to nimong additional evidence na na-comply nimo ang notice to vacate or demand to vacate na nang mao nga yuta nga ako'y na nag-iya. Kay pangitaon man pud na silip-silipon mo na sa huwes og na-comply ba na nimo. So imo gyud na siyang i-comply. So pag-comply ni ana with all the necessary attachment nga mag-file na og kaso ikaw, no? Kinahanglan nga naa kagyoy tax declaration. Kining tax payment. Imo man ang i-attach sa pagpamatuod nga ikaw mo'y tagiya. Kay alang-alang ba po magreklamo ka niya wa kay prueba. Kay basig ingnan ka niya sa kontra nga, nya ikaw di tagiya. Di ba? Mahay blood ka. Tungod kay ikaw may tagiya, imo nang i-attach ang maong mga documents. So ang abogado na mag-prepare ni ana. Kay inyong papawaon ang maong balay dihan dapita. So, preparado na tanan. Kay kalimot bayronon sa abogado Kay ang abogado tapulan kay na maghimo og mga pleadings diha bay. Ilabi na kun di po nimo na sila bayran. Pwede ka unya-unya na. So, imo sad, attorney, pila may akong kuan, attorney, nana lugar ba? Kanang bang kuan pang ice cream lago ni attorney. Nana.
So, file na ang kaso. Okay? Tungod kay kini nga kaso, di man ginibugat nga kaso. Part, dili man ni pareha sa plunder, dili man ni pareha sa murder, na lugar, no? Ayan o man nga kaso. So, ang korte, gapaning kamot, nga masulbad kini sa labing dali nga panahon. So, unsay angay nga buhaton sa korte. Ang korte, gakabalaka, nga mapuno na pud unya siya og kaso nga ingon-ingon lang nana. Di na siya makaatiman sa laing mga kaso. So naay giingon nga mediation. Dito sulbaron sa mediation nga level. Hantod nga masulbad maresolbra ang kaso, mapapahawara katong gapuyo nga isog pagyud kayo. Grabe no? Ay daghang kana Sir Frank, dili ko maka-update sa Nestle Artcraft Centrum sa FB group page tungod sa kabisi. Basin mapangitaan ra og paagi nga maka-post detail on artworks puhon kay taud-taud Sir Frank na ay mo text inquire. Mo text inquire ang order man. So murag wala ko mabalaka usa sa posting. Thanks sa mga people nga nagtrust sa among ginahimo. As much as possible makahatag pod mi og serbisyo if kinahanglan nila. God bless. Thanks Sir Frank og sorry na wala ang sir sa first message kaganina. Ay, di ko gakabalaka na oy. Ato nga makapadala pod mo og mga mensahe din nanamlipay man lang punta ni anang mga butanga. So, okay, no? Para sa tanang nga naminaw karon dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. So mao kana siya masulbad ra pero naay mga proseso nga malangan-langan. Isog kayong tag-isyo ta. Mo ginang kasagaran part. Mao nang kasagaran. Busa na ay mga gabalik-balik nga mga pautana dire mga isyo nga. Ako Sir Frank nagpuyo nako mga 20 anyos. Ako Sir Frank magpuyo nako direk 30 anyos. Ilang pagtuo ila na. Klarohon ta na. Kay dili ba niya biya ninyo adi ninyo ma-invoke ang gitawag natog acquisitive prescription kung kita nasayod ga kininyo ta adili ato. Hibaw ka nga kininyo ta yan ni Frank. Puyo gyud ta. Nya dangtan og mga 40 years, dangtan og 20 years, maingon nimo ay ato na ni kay dugay-dugay na ni acquisitive prescription. Si Frank ang gasultian na acquisitive prescription. Ba man ka na ma-apply? Naibaw man mo nga kanayo ta adili inyo. Sao man pagka-acquisitive prescription ni ana? Bad faith ang inyong gihimo. Di ba? Daghang kayo ang mga kanang mga yuta-yuta part sa labad na oy. Labi-labi ka labad. Di ni mo na koralon? Ay, sila mo koral. So, manday, okay, wala tayo panadugoras din sa ato karong pagpadaguban. Sa tanan naka-text din ni karong apuna sa ato nga pagpadagan sa programa. Thank you so much. O sa mga naghambin o mga pautana ay mo pagduha-duha. Bukas, kining atong programang Nuda Veritas sa inyohang mga pautana. Ang atong programa, kini mabati lang ninyo katulos o sa kasimana partner, no? Kada Lunes, kada Merkules o Biyernes dinhi sa Radio Ultra. Aniya karon ang isgutan ni Ma'am unya gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Ang pagtambal dili lang trabaho sa Ginoo. Iya gyud nga kiniiya ang pagpanambal. Akong balikon ha. Ang pagpanambal dili lang trabaho sa Ginoo. Iya gyud nga kiniiya ang pagpanambal. Kini karong hapon alas 6 ang taknas kagabion din sa Radio Ultra. Sangad sa tungkuyong Ricky Langga, kami moingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw. Bantay mo
init gyapon atong palibot. Be safe all the time. Maayong hapon.